patakang luha sa aming mga mata. Pagkaraan ng pagpaslang kay Jerod Jemboy Baltazar noong Agosto, sumunod na pinatay ang dalawa niyang kaibigan. Ang 18 anyos na si John Ray Basi o Ray Ray natagpo ang wala ng buhay sa tulay malapit sa kanilang tahanan sa barangay NBBS Dagat-Dagatan, Navotas City noong October 6. Siya ang ikatlong kabataang pinaslang sa Kamanava sa loob lamang ng 3 buwan. Si Ray Ray ang target ng operasyon kung saan pinatay ng mga pulis ang 17 anyos na si Jemboy. Itinuturong sospek sa isang barilan si Ray Ray kaya siya pinaghahanap ng mga pulis. Ang pinsan ni Ray Ray na si L.A. Moral ang nakakita sa kanyang bangkay. Sabi ng mga pulis, may tama ng baril sa likod ng ulo si Ray Ray na lumusot sa kanyang baba. Para mas ma-visualize nyo kung paano konektado ang mga kaso na ito, doon sa bangka na iyon, binaril ng mga pulis si Jemboy. At dito rin sa ilog na siya namatay. Ngayon, yung dapat sanang target sa operation na iyon na si John Ray Basi, natagpo ang patay naman malapit sa signage na iyon. Hindi nakausap ng Rappler ang pamilya ni Ray Ray. Hindi pa raw handang humarap sa media ang mga magulang ng binatilyo. Hindi pa rin malinaw ang motibo sa pagpaslang kay Ray Ray. Ngunit malinaw ang koneksyon sa tatlong krimen. Hilingin natin sa Panginoong Diyos na maigawad ang katarungan para kay Jemboy. Binaril ng mga pulis si Jemboy habang nililinis ng binatilyo ang kanyang bangka noong August 2. Nagtamo ng tama ng baril sa ulo at kamay si Jemboy. Bumagsak siya sa tubig matapos mabaril. Halos 3 oras nakalubog sa tubig ang bangkay ng binatilyo bago siya nakuha ng kanyang kaanak. Noong September 2, saktong 1 buwan mula nang patayin si Jemboy, binaril naman ng riding in tandem ang kaibigan niyang si Daniel Soria. Noong mga sandaling yun ay kasama ni Daniel si Ray Ray. Makikipagkita sana sila sa isang babaeng nakilala nila online. Ngunit kabababa pa lang nila ng tricycle, pinaulan na sila ng bala sa kahabaan ng kalsada ng Barangay Longos, Malabon City. Nakatakbo pa ng maikling distansya si Daniel matapos tamaan ng bala sa hita, pero bumulikta rin siya sa kalsada. Dito na rin siya pinuruhan ng mga nakamotor na salarin. Si Ray Ray tumakbo sa isang eskinita at nagtago sa ilalim ng isang sasakyan. Nakaligtas siya noong gabing iyon. Mula noon, naging mailap si Ray Ray sa kanyang mga mahal sa buhay. Hindi siya mahagilap maging ng ilan niyang kaanak. Itinuring din siya ng mga pulis na primary suspect sa pagkamatay ni Daniel kahit pa magkaibigan sila at pinsan ni Ray Ray ang kinakasama ni Daniel na si L.A. Moral. Natunto ng ilang kaibigan si Ray Ray at sinubukan nila siyang kumbinsihin na sumuko sa mga otoridad para sa kanyang kaligtasan. Pero imbes na sumuko, naging paranoid daw si Ray Ray at sinisi ang sarili sa pagkamatay ni Jemboy at Daniel. Hindi nakinig si Ray Ray maging sa mga magulang niya na hinimok din siyang sumuko. Sa kasamaang palad, nangyari nga ang kinatakutan ng pamilya at mga kaibigan ni Ray Ray. Nakakulong man ang mga pulis na pumatay kay Jemboy, wala pa ring linaw kung sino ang mga walang habas na pumatay kina Daniel at Ray Ray. Bukod sa kawalan ng hustisya, nangangamba ang komunidad na maaaring pag-aalagala lamang ang mga pumaslang sa dalawang binatilyo. Jairo Boliedo, Rappler, Navotas.